Risha Olivar, no? Risha Olivar. Ilan taong ka na? 9 years old. Okay, tell something about yourself. Hi, my name is Angelina C. Olivar. I'm 9 years old. I live at number 5 Republic Avenue, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Okay, sir. Picture mo na. Republic Avenue, Barangay Holy Spirit, Quezon City. My talents are acting, singing, modeling, and dancing. Okay. Wala, shortcut na. Nakuna na. Advice lang ha. Bawal po sa bata hanggat maaari ang merong make-up. Next time na lang. Oo, kailangan makita na bata. Bata po ang kailangan natin, so dapat bata ang makita namin. Pwede pong pilitin magdalaga ang bata. Okay na lang po. Halina. Tala Halina. Nagpasa ka ba? Bakit ka nagpasa ng ano? Tala Halina. Kauya Halina. I'm 28. Paulit ko ng Tala Halina. Tala Halina. Kauya Halina. I'm 28 years old. Okay. Pupunan ka natin muna ng video ha. Okay. Tell something about yourself. Hi, I'm Tala Halina, and I want to be a superstar. I have many talents, singing, acting, and dancing. Dancing. Okay. Victoria muna tayo. Punan natin siya ng picture. Akma sa sa character mo. Pero medyo jolly ka, funny person ko. Kahit ano pwede. Sige, pwede bang yung medyo comedy style na acting? Meron po ako kaya kong acting, sarili kong version. Go ahead. Ang dumi-dumi ko. Dumi ko. Inaaway niya ako. Kadiri. Okay na. Sige. Go ahead. Sige nga, pakita na. Wow. Tala, bakit gusto mong mag-artista? Yes, Tala. Ano ba bakit gusto mong pumasok sa larangan ng pag-artista? Una sa lahat, syempre bagay na bagay sa pangalan ko. Tala. Meaning star. So, ano masasabi mo sa mga falling star? Eh, kasalanan na nila yun. Kasi hindi nila ingatan sa taas na nga sila. So, dapat you have to work hard. Ready ka na ba na pumasok sa linya nito? Yes, kaya nga ako nandito. Kasi katulad ng mga indie film, kailangan namin sa casting yung medyo daring ang dating. Kaya mo ba yun? Kaya mo yun. There. Okay, thank you, Tala. Thank you, Tala. Kontakin ka na lang namin. Sige po. Hanggang kailan po ako mag-aantay, ha? Basta you don't call us, we'll call you. Ay, gano'n. Salamat. Next. Sa pati yung nakapikit sa tite. 1, 2. Meron. Anong klase? Hindi nga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakarap. Yan. Roll. Okay. Check na audio. Check 1, Let's 2, do pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Just. Wala, itong mga video, hindi siya nagsasabi. Dulo. Oh? Dulo. Okay. Okay. Paano ako naman?
Rolling. Okay. Ma'am, pabanggit lang po may kompletong pangalan at yung trabaho niyo ito. I'm Andy Olivar. I'm a talent handler supplier. Paano yung spell mo yung name niyo? Baka marong spelling ko. A-N-A-L-O-U, 2 words. Ma'am, ano-anong klaseng tao po yung mga lumalapit po sa akin sa tulong niyo para humingi po ng tulong para sa taga-artista o pagmamodelo? So, depende. All kinds eh. Meron tayong mga infants, meron tayong mga kids, preteens, teens, adult. Yan kahit yung mga lolo-lola. Especially mga nagtitiyatro, malapit din. Iba't ibang klase ng talents. Ano karaniwan ng dinadahilan nila? Bakit gusto nilang pumasok sa showbiz o yung pagmamodelo? Okay. Yung iba kasi, talagang pangarap nila maging models, pangarap nila makita sa big screen, maging artista. Meron din naman yung iba talagang pinanganak na may talent na or gusto nila ma-expose kung anong talents meron sila. Like yung mga prayer dancing, mga dancer, yung mga acrobatics, sila iba din. Ma'am, sorry. Sa isang araw po, ilang tao po yun na encounter nyo na lumalapit po sa akin? Marami, yes. Sa profile kasi namin, ang class A namin nasa 800 eh. Iba pa yung class B namin at saka class C. So, halos araw-araw ang nakamonitor sa amin kasi ang casting namin madalas online. Pag nag-post kami ng casting namin, libo-libo yung nakaka-view talaga noon. Kapag pasok naman sila sa requirements, dun sila, they follow the instructions kung ano yung nilalagay namin. Ano yung class A, class B, class? Class A kasi ng OWET is yung mixed blood. May mga foreign blood, yun yung mga tipong high-end talaga. Class B yung normal, magandahan, guwapo, gano'n. Ang class B yung mga crowd material natin. Doon po ma'am sa mga gustong mag-artista, may mga pagkakataon na alam niyo po ba na wala ng talent pero nagpupumilit pa rin? Ano ang sinasabi niyo pag Ina-advise namin sila to undergo workshop. Oo, we also have yung in-house workshop natin. Kapag itong taong... Okay. Ma'am, pa-continue lang po yung ina-advise niyo na mag-handle. Okay, kapag meron yung mga tipong gustong-gusto talaga maging artista pero wala pa silang talent na masasabi, we advise them to undergo workshops. We also have our in-house workshops here kung saan tinuturuan namin talaga sila ng tamang paraan. Nang sa ahensa ba kailangan may ginabayad o kailangan meron din tinatawag na tulungan para? Wala tayong donation na sinasabi, wala rin tayong bayad. We don't ask for any fees. Libre yan. Kung gusto nilang magpa-program sa amin, hindi tayo humingi ng kahit na anong kabayaran. Unless na mag-workshop sila kasi of course they have to pay the trademark. Pag nakakuha sila ng project mo, may commission po ba? Yes, ang agency is earning 30% out of yung sa talent fee nila. Yung profile na sabi nyo kanina, no, yung mga nasa 1,000 yung pag sa online. May mga instances po ba ma'am, example po kayo ng cases na galing pa sa malayong lugar, yung mga pumupunta po dito. Pwede ba kayo mag-share na isa? Oo, marami. Meron kami mga talents na gumagawa all the way from Pampanga. Meron mga galing pang Cebu, dito nakipagsapalaran sa Manila. Meron din akong case na nanggaling ng Singapore. They give up yung kung ano nila doon, yung trabaho nila dahil pangarap nila na magkaroon ng chance dito sa pag-artista sa linya ng entertainment. Masasabi niyo ba na ang pag-artista po ay pantasa ng mga tao? Tipong Pag-asa. Pantasa po. Ang pantasa. Hindi depende rin paano mo titignan yun, yung outlook ng tao. Kung paano niya tignan yung pag-artista, paano niya i-vision kung ano yung pag-artista sa kanya. Kasi merong mga gustong mag-artista dahil gusto lang nila sikat sila. Pero hindi nila financially wise, hindi nila kailangan. Yun, gusto lang nila nakikita sila. Yung iba naman, gusto nila may mapatunayan sila sa pamilya nila. Yung tipong mga nagkaroon ng mga bad experience o may mga pinagdadaanan hindi maganda. Yung iba naman, yung self-esteem, nakukuha nila doon. Kahit sa workshop, nakukuha nila yung confidence nila.
Okay na po. Si Sen. Alright, ready? And Ron? So, ipabanggit lang po na kompletong pangalan at yung trabaho po niya. My name is Ryan Orlanda, R-Y-A-N. So, ako yung talent caster, also a talent manager. And especially ito sa mga kailangan na mga shooting or opportunity ng screen. Sa ano yung unang-unang tinitingnan pag pumasok yung isang... Nandali, cut. My name is Ryan Orlanda, I'm a talent caster. So, ano, pag mayroong isang aplikante na pumapasok po sa ahensa tapos sinisipat ninyo yung capacity na bilang mag-artista, ano yung number 1 na requirement sa kanila pag pumasok ng pintuan? Kasi there are so many agencies na pumapasok sa amin and they're asking for a certain role. So, pag nag-post si Tita ng si Tita Ana Olivar sa internet, just for example is lead role. So we need, for example is businessman. So kailangan talagang businessman yung itsura niya. So that's what we're looking at. Depende doon sa role na kailangan ng mga clients natin. So paano po, ano po yung mga parameters po? Paano nyo sinusukat yung businessman, yung role? Anong papagawa? Tulad nung pinakita ninyo po kanina, ano po yung prosesong pinagdadaanan ng isang aplikante? Actually, there's a lot of qualities and syempre yung profile niya. Siguro sa looks, number 1, kasi dapat makita agad na talagang businessman siya. Number 2, kung paano siya magsalita, kailangan meron siya authority. Hindi pwede yung malamya or anything na masasabi na medyo alanganin. And also yung clothing, yung pananamit niya, kailangan talaga medyo intelligent siya. So anything about more on, mataas na side dito sa society, ang businessman talaga, yun ang gusto namin. So hindi totoo yung assumption na pag walang itsura, hindi pwede mag-artista? Hindi. Actually, we're not looking for looks. We're looking for the role. Depende sa hinahanap ng client natin. Doon tayo. Hindi porket maganda ka, ikaw lang yung qualified. No. Kailangan kung ano yung role yung masasabi. Kasi sa entertainment, hindi yan sa pagandahan. Pagalingan ang acting yan. Isa yun. Nung kanina, nung tinatawag nyo po yung mga aplikante, tapos sinabi nyo na tatawagan ka na lang namin. Yung iba pa parang napanghihinaan ng loob na ay tatawagan naman ako. Ano ba talaga ibig sabihin pag sinabing tatawagan? Actually, hindi tayo sa safe mode na sinasabi. Hindi pwede tayo mamahiya ng mga tao eh. Napakasakit yun. So, for example, kahit ako, sabihin na gano'n, rejection, pangit yun sa isang agency. Alam mo yun, yung katulad sa ibang mga audition na medyo binababa nila yung pagkatao ng nag-applicant. Kami hindi. Kaya sabi namin na very good, may talent naman talaga siya eh. Ngayon, kaya sabi namin na we'll call them para there's still a chance na pwede silang tawagin talaga or pangit yung sabihin na hindi ka pasado or anything. Yung pong kanina, yung bata, yung example ninyo kanina, pwede nyo bang ulitin yung paalala ninyo po sa mga magulang? Yung sinabi ni Tita Ana. Sabi namin, for example, yung bata na yun, kakagising na, di ba? Pero minake-upan niyo ng mother. Kitang-kita may makeup dito, pulang-pula. Hindi siya bagay sa bata eh. Kailangan yan yung, kung bata ka, bata talaga yung tsura mo. Hindi pwedeng matured or anything. Sa looks, sabi ko sa iyo sa looks, importante yan. Kailangan ma-portray mo yung role na kailangan ng client natin. Yung sir, yung pagka pinakanta ka o pina-acting, ano ba dapat yung gagawin? Natural, exage, or mild lang? Sa maraming mga auditions na na-attendan ko, kailangan do your best. Kasi parang ang tawag dun is yung be yourself and also give your best shot sa performance level. Yeah, that's the word, performance level. Meron mo bang last na lang po na question na maibibigay ka example na tipong nagmamakaawa na para maisama sa isang project, gano'n. May mga gano'n mo bang mga tao? Maraming gano'n. Paano po yung ginagawa po niya? Pag sinabi na tawagan na lang, katulad nung kanina nag-audition, sabi niya, sigurado kayo, tawagan niyo, parang gano'n ang dating. Medyo mahirap mang sabihin talaga, minsan hindi talaga sila qualified sa pag-audition. Sabihin na lang namin, siguro, you need to have a workshop with this agency para ma-enhance yung talent mo. Or kung di mag-qualified yung talent na pinakita niya, silipin natin yung ibang angulo ng kanyang talento, baka dun siya ngayon aakma sa ibang clients natin.
So, nandun yung mga profile. Tatago natin yung mga profile nila para pag may kailangan, ay, si ganito, ito yung talent niya, siya yung kukunin natin. Thank you po. Salamat.